Ang tunay na pag-ibig, kahit ilang ulit pang masaktan, ay nananatiling handang magmahal muli. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tapang ng puso na naniniwalang may tamang panahon para sa tamang tao. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nang sandaling yon, nagising ako dahil sa katok mula sa pintuan habang may tumatawag sa pangalan ni Santino. Wala siya pagbangon ko. Hindi ko alam kung nasaan. Kaya eto, ako na yung nagbukas ng pinto. At ang nakita ko sa labas, yung tropa ni Santino. Si Santino, andyan ba? Nako, di ko alam, kakagising ko lang. Bakit pala? Ganun ba? Hindi kasi siya nagre-reply kay Agatha. Pinapasundo para mag-repack ng ayuda. Sayang naman, wala siya. Naku tol, di ko alam kung nasan si Santino. Kakagising ko lang. Tsaka, walang ibang tao dito, ako lang. Ganun ba? Kian, gusto mong sumama? Okay lang naman. Wika ako. Sige, tara na. Papatawagan ko na lang si Santino na kasama kita. Kaya ito, di na ako nagdalawang isip. Nag-toothbrush lang ako at kahit walang ligo, sumama ako sa tropa ni Santino. Pagdating sa bahay nila Agatha, pinakain ako. Tapos eto, masaya naman. Kasi makakatulong kami sa mga nasalanta. Tumulong na din ako sa pagbubuhat. Kaya medyo sumakit yung bewang at likod ko. Pero ang mahalaga, nakatulong kami. Kaya lang, hindi pala nakatawag si Agatha kay Santino. Nako, siguradong hinahanap na ako nun. Kaya ito, nung makauwi ako, parang galit si Santino sa akin. Para akong nag-medical exam. Grabe. Para siyang nagsagawa ng investigasyon sa katawan ko. Kaya ito, pumayag na ako para walang mahabang usapan. Anong nangyari sa inyo, Kian? Wala, Santino. Tumulong lang ako sa kanila. Dapat di ka naalis ng bahay, Kian. Opo, sa susunod, di na po ako haalis. Huwag ka na magalit, Santino. Halika nga dito. Mahiga na tayo. At hawakan mo yung utong ko. Ayoko. Galit ako. Wika ni Santino. Okay, sige. Kung galit ka, uuwi na ako. Wika ako naman. Kian, huwag ka nga alis. Makakainis ka naman eh. Galit na nga ako tapos aalis ka pa. Biro lang, Santino.
Dito ka na kasi, dali na. Tsaka ang sarap ng niluto mo. Kian, bukas ha. Huwag kang aalis ng bahay. Dito lang tayo buong maghapon. Sige, Santino. Pero baka mamaya wala ka na naman pagkagising ko. Kung aalis man ako, Kian, isasama kita kahit saan ako magpunta. O siya, matulog na tayo, Santino. Mamaya na, Kian. Kwentuhan mo muna ako sa nangyari kanina. Kaya naman ito, habang nasa silid kami, tamang kwentuhan lang at aba, si Santino, kinukurot ako kapag nababanggit ko yung tropa niya. Natatawa na lang talaga ako. At bago pa maghating gabi, kumain ulit kami at nakakagutom daw. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya kumain ng maayos kanina kasi nga nagtatampo. Kaya habang nakain kami, eto, nasa ilalim lang ako ng lamesa. Iba kasi yung kinakain ko eh. Kaya lang, lumabas yung tatay ni Santino. Kaya eto, natakot ako. Anak, ating gabi na. Akala ko kung ano nang nagbubungkal sa kusina. Ikaw lang pala. Nasaan si Kian? Tulog na ba? Opo tatay. Ay, mahimbing na pong natutulog. Ganun ba? O siya, huwag masyadong magpapakabusog at tsaka anong nangyayari sa'yo? Bakit napikit-pikit ka pa? Wala po tatay. Naantok na po kasi ako. Sige anak. Wiga ng tatay ni Santino na ayun, bumalik na sa silid niya. At ako, eto, sakto naman na natapos na din ng kumain sa ilalim ng lamesa. Busog na sa gatas. Paglabas ko, tinatawanan ako ni Santino. Ay nako. Kian, puro agyo yung buhok mo. Natatawa na lang din talaga ako sa mga nangyayari. Kaya ito, bumalik na ako sa kwarto namin. At ilang saglit pa ang nakalipas. Eto na si Santino. Nilak na niya yung pinto tapos naupo siya sa kama at aba. Alam niyo na ang nangyari. Nabitin pa ata. Kumain pa ng hotdog eh. Kaso wala pang 1 minute eh, tapos na. Tuwiki lang. At buong gabi lang kaming magkayakap. At sana hindi na matapos to. Ang hirap kasi kapag naiisip ko yung araw ng pag-alis ko. Pero babalik naman ako. Hindi ko lang alam kung kailan.